usapang All-Filipino or Open Conference, dalawang sunod na beses nang naghaharap ang Creamline at Petrogas sa finals mula 2022. At ngayong second All-Filipino 2023, sila muli ang nasa tuktok ng standings. Ang tanong sino ang mas mananaig? Labanan sa number 1, finals repeat. Petrogas pipigilan ng 5-game winning streak ng Creamline. Alaypons Duo gugulatin ng Angels. Pero bago yan mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Number 1 versus number 2. Hindi na kagulat-gulat ng Creamline at Petrogas muli ang nasa taas ng standings dahil 2019 pa lang ay parati nang nasa podium finish ang dalawa sa mga Open at All-Filipino Conferences. Mula rin 2022 Open Conference ay sila na lagi ang last 2 teams standing at lahat ng yon, Creamline ang parating nananaig sa kampyonato. Matatandaan na nagkaroon rin ng napakahabang winning streak ang Cool Smashers over the Petrogas Angels. Pero ang Petrogas, pinutol yan noong 2023 All-Filipino matapos daigin ang Creamline sa Game 1 ng finals in 4 sets. Gayunpaman, muling nakabawi ang Creamline with 2 straight wins to get the title in Game 3 sa loob ng 4 na set, 20-25, 25-20, 25-18 at 25-15. Yun nga ang kanilang huling face-off dahil naghiwalay ang dalawang teams sa Group A at Group B noong 2023 Invitationals. At ngayon nga ay maraming pagbabago ang naganap para sa parehong teams. Unahin na natin ang absence ng recent imports. Para sa Petrogas, ito na nga ang ikalawang conference na absent ang kanilang ace middle blocker na si MJ Phillips na isa sa key players kung paano nakapalag ang Angels versus Creamline sa first All-Filipino Finals. Habang sa Creamline, nag-a-adjust pa nga rin ang koponan sa absence ni Gia de Guzman na of course ay big part ng multi-titled team. Matatandaan na malaki rin ang impact ni Sed Domingo sa All-Filipino Championship ng Creamline at ngayon nga ay wala rin siya for the Cool Smashers. Pero kung may nabawas na key players, may mga nadagdag rin naman. This conference, isa sa biggest revelations ng Petrogas ay ang addition ni Rania Musa. Na good news para sa Angels dahil mababawasan yung malaking impact ng Phillips absence. Habang ang Creamline naman ay may mabigat rin na comeback dahil muli nang makakatapat ng Angels ang isa sa kanilang sakit sa ulo mula umpisa na si Alyssa Valdez na injured noong first All-Filipino. Pero bukod kay Alyssa, magkakaroon ng unfamiliar foe ang Petrogas with the addition of Bernadette Pons na unang beses makakaharap ng Angels. Sa likod ng mga roster changes, asahan pa rin natin ang dikdikang labanan sa pagitan ng dalawang teams dahil ilang core players pa rin ang magbabanggaan. Narito nga ang possible starting 6 ng parehong teams. Outside hitters, Gemma Galanza versus Gretzel Soltones and Dots Carlos versus Jonas Sabete. Opposite spikers, Michelle Gumabao versus Aiza Maizo Pontillas. Middle blockers, Pangs Panaga versus Rem Palma and Risa Sato versus Rania Musa. Setters, Kyle Negrito versus Janelle Cheng and liberos, Ella De Jesus and B-Love Barbon. Kaabang-abang dito yung tapatan ng defensive wings with Geman versus Gretzel at ang scoring machines match-up between MG and ng Aiza. Posible rin na maging game changer ang mga substitution lalo na for Creamline dahil nakaharap na nga ng Petrogas ang MG Tots Gemma Trio noong first All-Filipino. Kaya posibleng panggulat ang Valdez Pons Duo. Kaabang-abang rin dito yung face-off ng mga setters dahil parehong team ay may mabigat na set of wing spikers kaya crucial yung diskarte at distribution ng mga playmakers. As of November 3, narito naman ang stats comparison. Attacks, number 1 Creamline versus number 5 Petrogas. Blocks, number 3 Petrogas versus number 6 Creamline. Service, number 5 Petrogas versus number 8 Creamline. Digs, number 2 Petrogas versus number 7 Creamline. Setting, number 1 Creamline versus number 2
Petrogas, and receiving number 2 Petrogas versus number 4 Creamline. So in terms of stats, ay may edge nga dito ang Petrogas, pero we all know na unblemished pa rin ang record ng Creamline this conference. Ang mananalo nga this game ay most likely mangunguna sa standings. Kayo mga ka-V-heads, kanino kayo tataya this game? Will it be the Creamline for their 5-game winning streak, or will the Angels get an upset over the defending champions? Magaganap ang bakbakan ngayong November 9, main game ng quadruple header, 6 PM.